around it. With the textual style, you take the main points from the source, but you bring in your own evidence and stories to back them up. And with the expository style, you're a purist. Everything, from the topic down to the tiniest detail, comes straight from the source. You're basically immersing your audience completely. Now, no matter which style you choose, your message needs a rock-solid foundation. And that brings us to the 5 golden rules of structure. These are, you could say, the non-negotiables for any powerful message. Rule number 1, unity. This is all about ruthless focus. Every single element, every story, every statistic, every joke, it has to serve one central idea. If it's a tangent, it doesn't matter how brilliant it is, you've got to cut it. Your clarity depends on it. Second, brevity. Ask yourself this, could your main points pass the 3 a.m. test? Like, if you woke someone up in the middle of the night, could they repeat your main points back to you? You've got to keep your points short and sharp. They become these little mental hooks for all the other details to hang on. Now this is where the music of your message comes in. Harmony, or parallelism, is all about structuring your main points with similar wording. You know, like, we must face our challenges. We must embrace our opportunities. We must build our future. See that? That repetition, it creates a rhythm that signals to the listener's brain, hey, pay attention, another key idea is coming up. An argument has to move. It has to go somewhere. That's progression. Each point has to build on the one before it, leading your audience toward a final, powerful conclusion. You want to avoid that merry-go-round of just restating the same idea in different ways. You got to take your audience on a journey. And finally, symmetry. Look, your audience's attention needs balance. A 20-minute first point followed by a 2-minute second point, it just feels weird, right? It feels jarring. So try to give each major section roughly the same amount of time. It shows respect, and it makes your whole message feel satisfying and complete. So we have the rules of structure, but what exactly are we structuring? Well, it all comes back to the single most critical element of your entire message, your one core idea. This quote from Henry Jowett is the ultimate test. Honestly, the hardest work isn't gathering all the information. It's distilling all of it down into one single crystal clear sentence. If you can't do that, you're not ready. It's as simple as that. And this core sentence, it has a name, the proposition. Think of it like a thesis statement, but supercharged. It is the North Star for your entire message. It gives it direction, it gives it unity, and it gives it a clear path forward for everyone to follow. So here's how you actually build your message around it. It's a really simple but incredibly powerful 3-step process. First, just state your proposition. For example, effective teams require psychological safety. Second, you ask the natural question your audience is already thinking, which is obviously going to be why or how. And finally, and this is the magic part, you make your main points the direct answers to that question. This simple trick turns a one-way speech into a dynamic conversation. Okay, so why have we spent all this time dissecting the structure of arguments? Because the stakes are incredibly high every single time you open your mouth to communicate something important. Let's just be blunt for a second. A disorganized message says one of two things about you. Either you can't organize your own thoughts, or you just don't respect your audience enough to even try. Either way, your credibility is shot. But a clear, structured message, that signals something totally different. It signals credibility, and just as important, it signals compassion for your listeners' time and attention. The payoff for all this discipline is huge. This isn't just about sounding smart, it's about being effective. Structure builds your credibility, it forces you to clarify your own thinking, it shows deep respect for your audience, and ultimately it makes your message land with a real, lasting impact. Look, this isn't just theory. It's a toolkit. So I'll leave you with this one question. What is the one crucial message you need to deliver next? Maybe it's in a meeting, maybe a presentation, or maybe just an important conversation. And how will you use this playbook to make sure that this time it truly lands? Okay, thank you very much, Notebook LM. Next na natin to at let me share yung ating number dito na yan. So outlining and arrangement. So sa book po, wag po kayo malilito kung babasahin niyo yung book. Ayan ay nasa chapter 6. So ang go ng lesson natin para magkaroon tayo ng skeleton, kung ano ang good skeleton, good outlining ng ating sermon. Okay, for example, yung Luke chapter 18 verse number 1 to verse number 8. Punta po tayo doon. Ano po yung kwento dito ni Jesus Christ?
para makuha natin yung ano, book chapter, read the full chapter. Basahin po muna natin. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So kita-kita agad natin yung kita natin agad yung purpose ni Jesus Christ kung bakit nga sinabi yung parable na to. Saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but after he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, Hear what the unjust judge said, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? So it's about prayer po, mga kapatid. Tignan natin yung example po ng outline nitong Luke chapter 18 verse 1 to 8. So ang FCF ay, for example, ang FCF na makikita natin ay we do not pray enough. So kasi sinabi ni Jesus Christ sa verse number 1 ng chapter 18 ay tayo dapat ay laging manalangin. So kita agad natin na hindi tayo palaging hindi sapat, hindi tayo palaging nananalangin. Okay? So pray because prayer is indication of believer's faith. Pray because prayer reaches God's heart. Pray because God commands it. Another one, straightforward approach. Ang FCF naman ay we doubt God hears us when we does not answer immediately. Okay, yun naman yung answer ng Panginoon na agad-agaran, nagda-doubt tayo. So ito naman yung focus ng sermon niya. Ito yung FCF ng example. Do not doubt because God desire our example of persistent prayer. Do not doubt because God tells us some requests will not be met but by persistent prayer. Do not doubt because God will answer persistent prayer. So number 1, ang outline po, ang purpose, an outline is a logical path for mind. Maybe you have this this question, ang mga pastor, ang mga preacher, may iba't ibang way kung paano mag-outline. So yung ituturo po natin ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, ito yung pinaka-basic, or sa piano meron tayong tinatawag na scaling. Yung scaling, ito yung basic na kailangan mong malaman sa pag-practice mo ng finger mo, scale ng C, scale ng D, bago mo matutunan yung ibang mga diminish, seventh, etc. etc. Ito yung pinaka-basic. Okay po. Letter A, it clarifies part of the sermon parts in listener's mind and ears. Makakatulong ito sa tao, sa mga nakikinig ng ating sermon. Ganon din sa ating mga preacher, sa ating pag-iisip at sa ating mata, no? Ibig sabihin, kahit malayo yung ating script. So mamaya titingnan natin yung mga advice kung paano tayo mag-outline. Yung ating outline makakatulong sa atin mismo ng preach, and also it help us in our ethos. Ano ulit yung ethos? Yung application po ng truth. So kapag ang tao naaalala nila yung brevity, the parts will pass the 3 AM test. Ngayong Sunday, halimbawa tatanungin ko kayo, anong preaching ni pastor last Sunday? So minsan maaalala natin yung outline o yung pinaka main point o yung proposition. May bago tayong tatandaan ngayon, yung word na proposition, pero mamaya na sa second part ng ating lesson. So kapag dumating yung mga challenges sa buhay nila, maaalala nila yung outline mo, yung pinaka proposition mo, yung tinuro mo, yung pinreach mo. Qualities of good homiletical outlines. Unity. It's about mounting. Napag-usapan po natin to before. Kailangan naka-funnel
sa isang thought, sa isang idea. Brevity, the parts will pass the 3 AM test. Kumbaga kung gugisingin ng madaling araw, kaya mo bang sabihin, ikaw bilang isang mangaral o yung mananampalataya na nakinig ng sermon mo, what it is all about, yung pinitch mo. Parallelism, the word order of the main points. Mamaya po titignan po natin yan. Proportion or symmetry, the proportion of similar components. Mamaya po magbigay po tayo ng example. And progression, the thought should move forward to the greater understanding of the text. So ito po ang qualities ng good homiletical o sermonic outlines. Roman numeral number 3, types of homiletical outlines that aid a purposed approach. Number 1, logical. For example, ang FCF, people are unwilling to trust God for tomorrow. We should trust God because His nature is loving. Number 2, we should trust God because His nature is all-knowing. And we should trust God because His nature is all-powerful. So, kita nyo yung proportion, progression, tsaka parallelism sa outline na to. Maganda. Another one, sequential, chronological development of the passage. For example, ang topic or ang idea ay obligation to salvation. Makikita natin yung because and we must. Mas explore po natin to mamaya. Because of the offer of salvation, we must come to Christ. Because of offer of salvation, we must abide in Christ. Because of the offer of salvation, we must testify of Christ. Makikita nyo po itong mga paulit-ulit na salita. Ang tawag po natin dyan ay anchor clause. Mamaya po mas i-explain po natin yan. Eto, letter C, imagistic, or paano to i-pronounce, picturesque or imagistic. If we are to be effective fishers of men, we must use proper tackle. If we, and then we must. Ulitin ko po, yung gantong type ng outline, hindi ko sinasabi na kailangan hanapin natin to sa lahat ng sermon mga pastor na mapapakinggan natin. So may iba't silang, may mga malpractice, may mga mali, may mga hindi organized, may mga hindi structured. So may iba't ibang mga uri, pero ito yung pinaka basic or approach. Contents of good homiletical outlines. Indication of introduction and conclusion. Proposition and theme statement. Ulitin ko po, just hold your thought, mamaya po pag-usapan po natin to. Main points, merong main points, yan palagi natin. Ibig sabihin yung mga point number 1, point number 2, point number 3, alam po natin yan. Developmental features, illustration, application, and then yung sub-point. Developmental principles for good homiletical outlines. Let your purpose dictate the number of main points you use. For example, palagi natin naririnig 3 points kasi pag Baptist lagi daw 3 points. 3 points means completeness. May mga pagkakataon nagpipreach ako ng very bihira. Itong 2 points means balance. Karaniwan, ang aking outline na nagagawa ay 4 hanggang 5. Minsan nga hanggang 6 or 1 point. Para sa akin, bihira tong 1 point essay. Know the principle of subordination. Mamaya po. Kumbaga, ito ay ini-scratch po natin yung next section ng ating lesson tonight. Keep the text evident in the outline. Last week, nabanggit po to ni Pastor Dennis. State, place, and then prove. So, sasabihin natin yung ating main point, sasabihin natin yung idea, and then sasabihin natin kung look with me, nasan to sa scripture, and then we need to prove it. Create consistent visual markers in your pulpit outline. Repeated, recognizable formatting or patterns. For example, all main points starts the same way. We see or God shows
parallel structure, the problem of worry, the powerlessness of worry, the provision over worry. Letter E, number rather than alphabetize, pulpit outline, main points, and subordination. Ulitin ko, under po ito ng developmental principle. Gamit po tayo ng number kesa po yung letter kasi para mas structured. Halimbawa, yung main point mo ay Roman numeral number 1. Tapos under that, maggaganto ka ng number. Or, tas after nyan, pwedeng ganyan. Or, kung gusto mo ka na mag-letter, sisimulan mo sa capital. Tas kung meron pang under yan, tsaka ka na gagawa ng ganyan po, mga kapatid. And then, keep main points in the pulpit outline clearly and segregated. Mamaya po, magbibigay po tayo ng example. Keep the pulpit outline seeable. Pwede ko po bang malaman kung sino dito yung nagpipreach tapos sa tablet po kayo nagpipreach? Or pwede nyo po bang i-type kung nasa tablet or iPad or printed kapag nagpipreach po kayo? Pwede po bang malaman? Kasi pag walang printer, syempre makakapag-print or sinusulat. Kay Brother Daryl po, tablet. How about po si Kuya Ezekiel, ano pong ginagamit nyo? Kay Brother Alfred po, bakit po importante yan? Bakit kailangan nating malaman? Mamaya po ulit babalikan natin. So, iba nagtatype pa. Nasaan na tayo? Okay. Keep the pulpit outline seeable. Use large print. Use page and space. Highlight or underscore keyword changes while keeping most of the wording of the main points parallel. This makes the main points main ideas jump off the page and makes them more memorable for the listener and the speaker. Important if you will ever be working from memory outline. Now, ano yung mga dapat nating ingatan para sa ating sermonic outline? Take out the negative. Avoid po natin yung mga main points natin na negative hanggat maaari. Pero kung hindi natin talaga kaya, wala namang problema. Yung mga negative, i-turn natin into positive. Avoid stating your points in a negative way when possible. Kung possible po, no, i-turn natin siya into positive. For example, do not worry, do not forget God. So, i-turn natin to sa trust God's provision, remember God's faithfulness. Why? Positive statements are clearer and more memorable. They tell people what to do, not just what to avoid. And they sound more preachable and encouraging. Another one, avoid din natin yung mga passive verbs. Yung gumamit po tayo ng active voice sa ating pong mga main points. For example, God's provision is seen in creation. Worry is defeated by faith. So, ito po ay naka-passive form. Gawin po natin siyang active. God shows His provision in creation. Faith defeats worry. Why? Because active verbs are more powerful and vivid. They make your points feel alive and dynamic and easier for listener to grasp quickly. Now, Pastor, paano naman po yung yung alliteration? Okay lang po ba yung alliteration? Meron yan joke yan si Sir Dennis, naalala ko eh. Always avoid alliteration. Ano yun? Joke yun kasi AAA yun eh. Always avoid alliteration. Kaya lang, nasa na yung sarili ko. Bakit hindi ako? Po. So, example, problem, pressure, and provision. Alliteration can help, but don't force it. So, may mga preacher tayong mapapakinggan na minsan pa nga gumagawa ng sariling salita para lang lahat maging W eh. Halimbawa, meron bang word na wordy? Ayan. Si Brother Arped, di pa po ako nagpipitch. Pastor Anel. Malupit si Pastor Anel. Cellphone.
parang masyadong maliit ano, pastor, or nalalakihan naman. Here. Wag po tayong gagawa ng ano, ito po ay tawag dito. Nag-iimbento tayo ng salita. Wag po. Kung may mga grammarian tayo sa congregation, parang ayan oh. Bawa la W. Tapos gusto pa nagra-rhyme, parang may bars. Wordy, wordy. Diba? Meron bang salitang wordy? W-O-R-D-Y. So, parang ipinipilit. Okay. Pero, kung makakagawa tayo ng alliteration sa main points natin, wala namang problema. Ako, hindi talaga ako alliterated outliners. Sabihin ko sa inyo yung reason mamaya. You twist the meaning just to match letters, your points become unnatural or unclear. Use it only when it fits naturally and clearly. Ang galing magaling mag-alliterate eh. Halimbawa si Pastor Paul Chappell, sa kanya naman ang ginagawa niya alliterated. May alliterated siya pero yung principle nasa baba ng alliteration. Halimbawa itong problem, tapos nandun pa din yung principle niya na sentence. So magaling. Clarity is more important than cleverness, and forced alliteration can make sermon sound artificial. Okay, may question po kayo about okay. Hindi makita yung sarili ko Ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Lang inayos ko lang po yung aking muka. Alright. Bottom line, needs for good homiletical outline. Tandaan po natin tong form. FORM. Faithful to the text. Diba? Pag tayo po ay magpipreach, this is our main point. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung paano tayo mag-build ng main point. Proposition and main point. Yan ba ay faithful to the text? And then, we state it. And then, we prove it. Hindi. Ano ba yung isa? Ito, state and then place. The problem of worry. Look with me in verse number 27. And then, we explain. We prove. Then, after that, obvious from the text. Talagang, hindi pa sasabi ng tao na ang galing ni pastor. May mga bagay siyang nakikita na hindi ko nakita. Parang compliment. Pero malayo hindi konektado doon yung points mo, hindi konektado doon sa text. Yan nga po yung sinasabi nating malpractice. Meron tayong iisiping principle or thoughts, then hahanapan lang natin ng scripture para masabi nating may supporting verse. So hindi po ganun sa expository preaching. Relevant to an FCF, and then moving toward the climax. You must ask this question does my last point feel like strongest and most compelling part? Kaya merong climax. As you state your first point, second point, third point, and yung last point, talagang tawag dito, convince po sila doon sa iyong presentation or sa iyong sermon. Now, para po maintindihan po natin itong section na to, outlining and arrangement, punta po tayo sa sample po na ginawa po nating sermon. And I believe, andyan pa po ba tayo? Pwede pa tayong mag heart react? Andyan pa kayo? Ayan, parang malungkot kayo ngayon, Wag po, ayan, thank you. Isasbasa ko po itong lesson after po. So, punta po tayo dito sa outline na ginawa ko po Saturday. Now, yung ang paggawa po ng sermon, it's a science and an art. Monday pa lang nagpe-pray ka sa Panginoon, Lord, ano po kayang i-preach ko? Do ako nagsi-series ka sa isang book, pero nililid ka ng Holy Spirit. Parang hindi ayun yung
nililid sa inyo yung Holy Spirit na i-preach. So, para malaman mo kung ano ang inaano sa'yo ng Panginoon, ini-impress sa'yo ng Panginoon, kailangan natin, ikaw muna bilang preacher, anong pinapakita sa'yo ni Lord? Ano struggle mo ngayon? Though, hindi naman yan man-centered. Ngayon, crisis ngayon sa Pilipinas. Tapos, kamustahin mo yung mga member. Okay? Ano yung mga prayer request nila. Kumbaga, pumupulso ka ba? Pinupulsuhan mo. So, eto po. Itong living above worry. Sinare ko po sa inyo yung outline nito. So, ganito po ako mag-outline at mag-organize. Ito po ay full manuscript na. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin ko sa sermon nandito na. So, una, syempre, lalagyan ko muna ng kung saan ko ipin-reach. Kasi, syempre, preach ka sa online. Nag-preach ka sa gantong church. Minsan, yan, Pilgrim Bible Baptist Church. Paliparan, yan, redundant ka. May paliparan na sa taas, may paliparan pa dito. Kung kailan ko pini-preach. Ngayon, halimbawa, ipipreach ko ulit sa Brookside at tawag dito, reretoke ko or meron akong idadagdag. Ang gagawin ko dyan, PBBC, Brookside, tapos lalagyan ko ulit ng date para alam ko. Tapos kung ipipreach ko to ulit sa ibang church, ganun po mga kapatid. So kung ano yung text ko, Matthew 25 to 34. Now, ang title ko, Take No Thought. So, ito kasi yung pinaka main idea, ito yung big idea eh. Kaso lang, take no thought, syempre hindi na yan yung English natin ngayon eh. Parang incomplete, di ba? Pero sa Greek kasi, isang ano lang yan, isang word lang yan. So, ginawa ko, living above worry. Ayan. Living above worry, ang FCF. When we allow worry to control us, it paralyzes our daily lives and blind us to the power and provision of God. So, napaparalyze tayo ng ating mga pangangamba, pagwo-worry, pag-aalala, big idea. Makita natin when we seek first the kingdom of God, we can trust Him to provide everything we truly need. And then, Pastor, Sir, ano naman tong preposition? Anong pagkakaiba nung tatlong to? Medyo overlap to ng konti, pero itong preposition, since nandito na tayo, i-explain ulit natin mamaya. Yung preposition, parang, yung big idea, what does the text says? Ito yung sinasabi ng passage mo. FCF, ano yung fallenness? Again, merong dalawang uli ng FCF. Minsan, ito ay resulta ng ating sin. Pangalawa, resulta ng broken world. Halimbawa, grief. Namatayan ka. Okay. Yung proposition naman, ito yung solution. Parang keyword natin dito, solution. Doon sa FCF mo. O ito yung hortatorio, yung excuse me po. Exhortation. Yung ought. A-O-U-G. Yan. Believers can live to, hindi life. Sorry. Puyat na ako nito. We live a worry-free life because of our Heavenly Father. Okay? Dahil meron tayong tatay sa langit. So, sinasabi ng passage na kaya nating mamubuhay tayo ng living above our worries. Now, tignan natin yung verse. Ito po ay nasa Matthew chapter 6, verse number 25 to verse number 34. Ito yung expository unit. Ito yung isang passage. Ito yung isang sermon that you will work, no? Nagagawa natin ng sermon. From verse number 25 to verse number 34. Nakita natin yung word na therefore. Ibig sabihin, ito ay conclusion ng pinuprove ni Jesus Christ sa preceding verses. Mamaya babalikan po natin. So, makikita mo dyan yung tanong nga ni Brother Arped, paano ba makikita yung keyboard? Dito, ilang beses inulit yung take no thought. Sa Greek, isang salita lang to, merimnao. Take no thought, verse 31, take no thought.
Verse 34, take therefore no thought. So, ayan. And then, medyo advance po tayo ng konti, no? Para, ano tayo, at least kahit pa paano, na-apply na natin. So, introduction. Sa introduction mo, kailangan, mai-introduce mo dyan yung FCF. Kasi minsan, pag nag-i-intro tayo, hindi relevant dun sa walang connect dun sa sermon natin. May ma-intro lang tayo, hindi po. Pag tayo ay mag-introduction, you introduce the FCF of your expository unit. Halimbawa nito, nung last week, meron kaming sharing time. Eto, hindi siya as in. Kung gagawin kong manuscript type talaga, parang semi-manuscript type lang eh. Hindi ko na to type kasi nasa isip ko pa. Pero, kung gagawin ko ton talagang babasahe, yung talagang gusto kong lahat nakalagay dito, i-explain ko dito. Ano ba nangyari dito yung last week sharing time? Nag-preach kasi ako about Isaiah 61 verse number 10. Then after the preaching, nagkaroon ng konting fellowship. Tinanong ko yung mga kapatiran, ano yung worries nila, yung kinakatakutan nila. Yan, financial, etc. Siyempre, may mga hindi naka-attend. So, na-introduce mo na ngayon yung worries. Tapos, nirelate ko siya sa pangyayari ngayon. Narinig ko sa isang driver, mas mahirap pa kaysa nung pandemic. Kasi nga dahil sa crudo, 'di ba? And then, eto na. In-state ko na talaga kung ano yung FCF. Worry can paralyze us. Okay. So, ngayon nag-state ako ng facts. Itong part na to ay generated to ng ChatGPT, itong part na to. Ayan. Kaya nakalagay ko dito, not directly quote from DSM-5. Yan, alam ni Doc Nar yan. Tanong mo ng brother Doms kung ano yung DSM-5. Hindi to directly quoted from DSM-5. Yung DSM-5, parang ano yan, manual yan ng mga psychologists tsaka mga psychiatrists kung paano nila tinitreat. So, nilagay ko dito yung pwede kong gawin dito. Wala na kasi akong time, pero maganda, maghanap ka ng website na talagang sasabihin mo dyan, according to mednow.org, pwede mong gawin ganon. So, wag mo naman yan lahat sabihin. Nilagay ko lang lahat. Pili ka lang ng iba kasi masyado nang mahaba yan. Then after that, iti-turn mo na sila sa context ng Matthew chapter 6. Ito po ay part ng sermon ni Jesus Christ sa Mount, where He describes etc. and etc. Ganyan, yung kingdom attitude ng isang believer dahil tayo ay kingdom citizen. And then, makikita natin yung word not therefore po, di ba? Merong immediate context eh. Bakit nasabi ni Jesus Christ yung therefore? Nilagay dito yung ng Panginoon, tinuro ng Panginoon yung treasures on earth. Tsaka yung priority, yun you cannot serve God and mammon. After nyan, verse 19 to verse number 24, bigla siya nagsabi ng therefore. Now, if your treasure is right and your master is right, kung tama yung attitude natin, pag-iisip natin kung ano ang kayamanan at kung sino ang Diyos natin, ang ating pagtitiwala ay magiging tama din. And then, this word, therefore, that word connects everything. It means you cannot serve mammon and because you cannot serve false mammon and because your treasure should be in heaven. Therefore, yun na. Do not worry about your life. Dito, mag-iinit ka na. Kasi ini-exegete mo na, ini-explain mo na yung context eh. Sa ating passage, ilang beses binanggit yung phrase na take no thought. Anong ibig sabihin nito? Yan, kasi ito yung big idea. Okay. And do not worry, do not be anxious, do not be consumed with worry. And then munta ka ngayon sa konting Greek. Merim now. Makikita mo dito yung word na hindi lang anxious, to be divided in mind. So si Jesus Christ, pinrich na ito, anxiety, worries,
caused by material insecurity and misplaced trust and earthly provision. Ngayon, tsaka mo na libing yan na pupunta ka na dito sa mga main points mo. I have 5 points here from verse 25 to verse number 34. Pero bago ko i-state itong mga points na to, tsaka ako nasasabihin yung title. This morning, we will talk about living above worry. Tayo ay maaaring magkaroon ng buhay na kayang labanan ng pag-aalala dahil meron tayong Heavenly Father. So, handa na ba kayo mga kapatid? Ganyan. Siyempre, amen. Baka natulog na kasi nag-explain ka ng history dito Ano ulit yon? Historical, grammatical, approach, interpretation. Then, number 1, we can live a worry life because life is more than our physical needs. Maganda po. Kaya nga ito lang masakit kapag hanggang ngayon, pasulat ka pa din, wala naman problema. So, ang dami mong isusulat. Dati ganito ako nung una ako siyempre, wala pa naman akong laptop, walang printer. Talagang sulat. Dito pa yung mga malalaking kong notebook, nakasulat itong mga to pag gumagawa ko ng sermon. Hindi ko na nilalagay yung verse kasi ano pa yan oras pa yan isulat. Ilang minutes, baka 3 minutes pa yan. Pero kung laptop naman na gamit mo, meron ka ng gantong software, ilagay mo na yung verse. Lagay mo na yung verse, tapos ipaliwanag mo. Andito yung illustration ng paliwanag mo. Ngayon, ang illustration, you're illustrating the truth. Para mas maunawaan nila kung ano yung explain mo. Parang explain, illustrate. So, ito yung illustration, and then application. Ngayon, makita mo dito, sinabi mo yung truth ng salita ng Panginoon. In-illustrate mo. Minsan may mga pagkakataon, hindi mo na kailangan ng illustration. Kung wala talaga, huwag mong ipilit. Kadalasan, ito yung mas madami sa sermon. Dito na yung tinatawag nating chasing the rabbit. Sobrang dami ng illustration. Tapos doon sa illustration, doon na kumukuha ng truths. Na hindi naman mali yung truths, tama naman yun. Pero, again, ang goal natin sa Christ-centered preaching, unity. Merong single thought ka na pinipreach sa tao. And then after that, application. This part. Okay? Now, tapos ka na sa point number 1, then point number 2 ka na. Ngayon, ang transition dyan, kasi hindi na tayo abot sa transition sa lesson 10 na yun. Ang transition, not only, we can live a warrior life, not only because life is more than our physical needs, but also, hindi pa laging English, okay lang Tagalog Hindi lang po dahil ang buhay natin more than our physical needs. Kaya nating mamuhay ng worry-free life. Number 2 po, because our Heavenly Father cares for us. Yan, explain mo na naman. State, ito yung part na state. And then, ano yung sunod? Place, scripture, kasi yan ang authority natin. And then, prove. Huwag po natin kalimutan state, place, and then prove. Sa prove, dyan mo gagawin yung exegesis, yung pag-explain. Explain mo ngayon. And then, kita nyo, wala na akong illustration dito. Diba? Kita nyo po ba? Diretso na application. Hindi ko na illustrate. Kasi yun na nga gumamit na kasi Jesus Christ Yung birds. The birds is preaching to us. Ngayon, application ka. Ito. Tapos nabanggit ko pa dito yung asawa ko. Yun lang, pag may asawa ko, lagi mo. Kasi yung asawa ko laging nagbe-birding yan Ibig sabihin ng birding, yung merong telescope. Tapos mahilig siya sa ibon. Tapos nakita ko tong sa Facebook before. Kaya nga yung pagpe-Facebook natin, gawin natin makabuluhan. Minsan kasi nakakakawa tayo dyan. Yung nababasa natin sa Facebook, nababasa din ng tao Yan. Behind every paid bills is God's faithfulness provision. Lagay mo din yung link. Ayan.
Okay? Andiyan pa ba tayo mga kapatid? Pa-heart react nga. Baka nakatulog na ba kayo eh? Amen, Pastor. Thank you, thank you. And then, yan. So, sabihin mo ulit dito, ano yung transition natin? Nag-ano tayo po, no? Nag-advance tayo na. Not only, okay, nakalimutan ko sabihin. Ano napapansin nyo sa main points natin? Main points natin, naka-red, tsaka naka-bold. Bold. Hanggat maaari, i-ano mo pa yan, ipalakihin mo pa. 14, siguro mga 14 hanggang 16. Yan, 15 o 14, pwede na 14. Medyo malaki na yan pag pinrint mo. Tapos, eto naka-bold din. Naka-bold tsaka naka-underline. Makakatulong sa'yo yan bilang isang preacher. Kitang-kita mo. Tapos, ganun ulit. Not only we can live a worldly, free life, mga kapatid. Hindi lang dahil, kumbaga binabalik, nire-review mo sila. Hindi lang dahil our life is more than our physical needs. Hindi lang dahil meron tayong Ama sa langit na nag-aaruga sa akin. It also, dito ako nahirapan sa points na to eh. Ito tong verse number 27. Kasi parang feeling ko, meron pa siyang, pwede ko pa siyang i-words or pwede pa akong gumamit ng ibang phrase dito. So, we can live a worry life because worry accomplishes nothing. Parang feeling ko, mas mataturn ko pa into, kasi parang negative ang ano niya, no? Negative ang kanyang, yung kanyang impact. Pero, again, kung hindi possible, wala lang problema. Ayan. Dito ako medyo nagagalit. Kasi syempre, di ba? Ibig sabihin, yung parang, sa preaching, may emosyon eh. Kaya pag panoorin niyo yung preaching, may mga bagay ka na hindi naman wala sa manuscript mo, pero masasabi mo, leading na yun ng Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng, leading na ng Holy Spirit ito. Kaya sabi ko, gusto natin kontrolin kasi yung buhay natin. Sa kokontrol natin ng buhay natin, since hindi natin makontrol, na-stress lang tayo. Tanggapin natin yung katotohanan na hindi natin kayang kontrolin yung buhay natin, yung bukas natin, hindi natin alam. Tanging Diyos lang. So, yun po. Explanation. Ayan. Again, state mo yung proposition mo o yung main point mo. State, place, and then prove. Basahin mo yung verse. And then, kita nyo, wala na akong illustration. Pagkatinig ng explanation, application na agad. Application agad. And then, number 4, ito medyo, yung points, pag gumagawa kasi ako ng sermon, hindi naman laging dapat 3. Ano? Kung ano yung expository kung ano yung expository unit mo, at sa expository unit mo, mga subs you can thought na yun yung mga magiging main points mo, madedevelop mo. Because our Heavenly Father is in control. Ayan, itong verse number 28. Ito verse number 30. Now, etong part na to, verse 28 to verse number 30, kung titingnan nyo, 3 verse, di ba? Pero, nakasummarize lang sa isang point. And then, dito medyo gumamit tayo ng mga example. Tapos, meron tayong first time ka ibang verse, supporting verse. Remember, God is your Father. Is in control siya. Tatay mo siya. And then, He will fight for you. And then, hindi ka niya pababayaan. And then, ang pinaka-application ko dito, kita nyo, wala na application, di ba? Paliwanag lang eh. Tapos, ayan na, kumanta ako. Yan, kung ikaw ay may kakayahan kang umawit, sobrang laki ng impact yan. Minsan kapag after mo mag-preach, sasabihin pa ng member, Pastor, ano pong title ulit nung kanina po kinanta nyo sa preaching? Yan, kanta ka ng Kaso minsan, ang nalalagay natin kanta, wordly song, Ibig sabihin yung relate dito sa Consider the Lilies. This is one of my favorite song po, mga kapatid. We have a Heavenly Father above. So, kantahin mo yan.
wag naman ano na kahit yung first stanza lang tsaka chorus. Pag kinanta mo na yung second stanza, depende din sa'yo kung anong trip mo. Kung paano ka nililid ng Holy Spirit. Masyadong mahaba eh. So, pero depende po sa'yo. And then, last point. By the way, pag nagpipitch po tayo, pag palagi natin isasama yung tao sa message mo, ibig sabihin, andyan pa po kayo mga kapatid, say amen. Lalo na kapag magta-transition Amen ka. po. Oh, yan. Amen. Lalo na pag magta-transition ka. Ayan. Lalo na pag last point. Gustong-gusto yan ng mga kapatiran. We can live our life because our Heavenly Father knows knows exactly what we need. Verse 31 to verse number 32. And then, explain. Tapos meron ka pa dito, yan, Elvis Presley pa, di ba? Very old song. He knows just what I need. And then, syempre, dyan ka na ngayon sa verse number 33 to verse number 34. Minsan, nagpipreach tayo ng textual. Ito lang. Pero mayroong reason si Lord. Bakit niya ginamit itong verse number 33? Lalo itong word na but. Binibigyan niya ng contrast yung mga unbelieving, unsaved world. Sila ay they define their lives according sa kanilang material possession. At na-stress sila, worry sila. Pero tayo, hindi. Dapat hanapin natin ang kingdom ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang ways, yung kanyang will, siya mismo. And all these things shall be added unto you. So, conclusion. Now, ito na yung... And then, conclusion. So, meron din tamang pagko-conclude. Minsan, effective yung bilang ikaw. From time to time, wag palagi. No? May mga nangyari sa buhay mo, pwede mong gawing conclusion. Kasi sa'yo yun eh. Pero wag lagi, mga kapatid. Siguro sa 4 na sermon, isang beses. Pero kung lagi-lagi yung illustration natin o yung conclusion natin sa sarili natin, maraming ways para tayo mag-conclude at pag-aaralan din po natin yan. Sa pagkakataon ito, interrogative question. Ano yung mga worries natin ngayon? Tapos, nabanggit ko din yan yung casting all your cares upon Him. Lahat ng yan, ibigay natin sa Panginoon. And then, let's all stand up and let us pray. So, ganun po. Meron po bang question, mga kapatid? Mamaya meron tayong pang mga sermon na i-explore. Pambira, 8:30 nuturo pala. Siguro. Meron po tayong question. Huwag po kayo mahiya magtanong. Libre po magtanong. Ayan, may magtatanong yan. Pastor Nel, opo. Parang hindi po marinig, Pastor. Hindi po. Ayan, ulitin niyo po, Pastor. Hindi po ata narinig. Meron po palagi na after na preaching ay meron po. Parang Pastor, wala po ata akong naririnig, Pastor. Ayan. Ayan. Na pa. Hindi talaga kaya ng 2 lesson sa isang no. Lalo na pag may mga kailangan kasi natin magbigay ng mga example kasi mahirap yung marami nga tayong naturo, hindi naman naintindihan. Yan, Pastor, ano pong question, Pastor? After po ng class, maiwan si Pastor Arnel, si Pastor sino pa ba? Si Kuya Ezekiel, si Kuya Daryl. Kuya Ezekiel, Pastor Arnel, Kuya Daryl, Brother Lloyd, and Kuya Beb. Kung meron po kayong time, bigyan niyo po ako ng ilang mga minuto after po ng class. Si Pastor Arnel, si Kuya Ezekiel, si Brother Lloyd,
Kuya Daryl, and then Kuya Beb. After po ng class. Ano po yung question niya, Pastor? Sige po. Kailan po ba lagi ng invitation? Ano po, Pastor? Preaching po, kailan po ba lagi ng Ano po ulit, Pastor? Pwede po laging ano? Kailan po ba talaga kailangan po ba invitation? Hindi ko po masyadong marinig. Application po. Kailangan po ba laging merong application? Yung po ba yung ano nyo? Yes po. Apo. Okay. Good. Ang tanong po ni Pastor Anel Arias, kailangan po ba dapat laging may application? Hindi po. Ah, Invitation. invitation po. Altar for. Altar call. Oo. Depende po sa ano no, sa practice tradition nyo sa church. Pero sa atin usually sa Bible Baptist, after ng sermon, merong invitation. Kasi ako ay personally believe sa invitation o yung altar call. Kasi that's the time how they will respond. At saka ako hindi ko practice yung yung tinitingnan ko kung sino nag-forward. Kasi it's between them and God. Parang you invite them to kneel because it's a good gesture. Sa ibang mga Baptist, yan ay malaking debate. Pero kung sa practice ng simbahan nyo, hindi kayo nagpapa-altar call kasi ang definition ay magko-confess ng kasalanan tapos next time gagawin uli. Hindi po yun ganun ang ibig sabihin ng altar call. Para sa akin, it's a good gesture na yun ang sa Baptist eh. Tumaas lang ng kamay, parang uy, Bapticostal ka na, ganyan. Hindi po. Pati ba naman yung altar call na good practice, pinag-aawayan. Another one, ito po ay opportunity, tama, si Ezekiel, na mag-respond tayo sa Diyos na mga gusto nating ipanalangin. So, kapag nag-aano din tayo, ang problema lang sa altar call, karaniwan, hindi naman po sa pag-aano, no? Karaniwan, yung preaching, wala ka natutunan sa preaching. Kasalanan ba to ng tao or kasalanan ng preacher? Sabihin natin, hindi organized talaga yung preacher. Daming patawa, daming kwento. Walang unified ideas. Hindi na-address ang needs ng tao. Pero, pag mag-invitation, magaling. Tapos, ang galing din ng pianist. So, dito na nagkakaroon sa tingin ko ng pagkukulang. Gusto mo mag-forward yung tao, pero ano yung i-respond nila? So, yun lang po yung i-avoid natin. Kaya po, yung pagpipreach, ito po ay work. Trabaho po ito. Na pag sinabi nating work, yung essence ng word niyan, toiling. Talagang mag-aano ka. Sa akin, hindi na ako yung pinipilit yung tao. Bahala na sila. The Lord will lead them. Ang sa akin, ang pag mag-altar call, this moment, parang ganun. Let's bring our worries to God. And nagda-doubt ba tayo sa provision ng Panginoon? Why not bring it to God? Could you please come forward? Then after nun, parang nire-relate mo, no? Ina-apply mo ulit, parang china-challenge mo sila. Tapos, bago ako mag-silent prayer, sasabihin mo na, let's have a private moment with the Lord. Yun. Ikaw din, luluhod ka din magpe-pray ka. Excuse me po. Mga 1 minute to 2 minutes. Then you close again prayer. Ganun yung practice sa pilgrim dito sa church. So, hindi ko po alam kung paano nyo po ginagawa. So, yun po, Pastor niya. Good gesture po at good practice. Basta, maayusin lang yung preaching. Hindi yung, sabi nga ni Pastor Edwin Tan, lahat ng patawa at sinabi na eh.
Pero nung nag-i-invitation na, umiiyak na eh. Yung pastor umiiyak na eh. Pag si pastor nagsabi no, nakakatawa no. Paiyak-iyak pa daw yung pastor eh, pero wala daw talagang pinreach. Wala talagang ano, nadaan lang sa sa galing ng ano, sa emosyon. Another question po. Sa ano po, sa ating, kung meron, encourage ko po kayo na mag-pray po tayo sa Panginoon na magkaroon tayo ng printer. Kung wala naman po, mag-pray tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng tablet or iPad or any device na makakatulong sa atin. Yung mga sermon ko, karamihan nasa tablet, nasa iPad po. Kasi po, lalo na pag pupunta ka sa church, biglaan preaching. Habang nag-special number, magkakapag-review ka eh. Yun ang kagandahan ng manuscript type. Na-preach mo na. I-preach mo ulit. Konting review na lang. Pag detailed outline lang, kasi ano yun eh, outline, talagang skeleton lang. Detailed outline, andun yung mga subpoints, tsaka yung manuscript. So, mas matrabaho yung manuscript, semi-manuscript, detailed outline. Pag outline lang, wala, aaralin mo ulit. Kasi makakalimutan mo na. Maganda sa may manuscript, andun na lahat. Tsaka habang ginagawa mo yun, parang nagpipreach ka na rin sa sarili mo eh. Nagpe-pray ka sa Panginoon. Minsan, pinagpe-pray mo, Lord, paano yung application nito? Kung ang audience mo ay mga young people, mixed audience, sa application, halimbawa yung kanina, nagwo-worry sa verse number 27, papaano yung application nun? Anong encouragement nun sa mga youth, sa mga young professionals? Balikan natin yung lesson natin nung nakaraan. Minsan hindi balance yung ating preaching, sobrang dami naman sa application. Tsaka yung application hindi palaging patama. Depende po sa leading ng Holy Spirit at depende. Wag naman po palaging rebuke. Kasi ang sabi ng Bible, for reproof, ano yun? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Reproof, ibig sabihin i-pinpoint. Yon, yung talagang sasabihin mo na ito mali. For correction, how to make it right. And instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, may mga pagkakataon, encouragement, rebuke and encouragement. Another question po, siguro ito pong lesson 6 kasi siguro mag-ano pa tayo ng isang outline. Ito po yung lesson 6 eh. Dapat pupunta tayo dito. Pero hindi na kaya. Ay, hindi po naka-share, sorry. Share ko po muna. Share. Hindi na kaya ng oras, mabibitin lang tayo. Next week po ito. Siguro magsimula na lang tayo agad ng 7. Saan na yung lesson 6? Ito po yung lesson 6. Ito na yung pag-construct po ng proposition. So, at the end of our lesson ng subject na ito, magpapasa po kayo sa akin ng yung katulad nito. Ayan. Structured natin. Pangalan ng simbahan, date, passage, title, FCF, big idea, proposition. Tapos yung Bible verse. Pinaka-importante yung yun, yung dapat may introduction kayo. Introduction, tas after na introduction, context. After na context, yun yung main point, and then explanation, illustration, and then application, and then ganun ulit. Depende po. So pag-aaralan po natin pa yung pag-build po nitong proposition. So simulan nyo na pong gawin, basa-basahin, and then ganun din yung conclusion. Manuscript po ang inyo pong final output. And then pag-meetingan din namin ng mga staff na kasi hindi biro mag-aral, di ba? 8 sessions. Kaya this time
mag ano tayo ng parang certificate of completion na nakapagtapos kayo ng Christ-centered preaching. Napunta po tayo dito sa isa pang outline kasi meron pa tayong time. Kaya nyo pa po ba mga kapatid? Andyan pa kayo? Say amen. Kaya pa? Isa pang outline tayo. Amen. Thank you. Thank you. Halimbawa, itong ito naman. What does it take? Ang aking tayo ng title. Pero yan na din yung ito. FCF. Ang text ko ay tingnan mo, hindi nga nakalagay dito yung ito, made for ABBC Chapel R. Ayan. At least naalala ko. Kung hindi nakalagay dito yung text. Nandito. Nandito yung text. Matthew 10:34 to 38. So, ibig sabihin, ito ay ipinitch ko sa Bible School. Hindi pa na-pitch sa church. Or kung hindi ko lang na-update. So, minsan, yung outline. Pwede yang dito or pwede sa dulo. Maganda din, ilagay mo na yan dyan sa taas. Sa unahan or sa dulo. Then FCF. Then proposition. FCF, many people today mistakes mere belief in Jesus as the essence of Christianity while neglecting the call to live out His teaching and follow Him every day of their lives. This leads to a passive, superficial faith, lacks true transformational and obedience. Proposition. Christian life means to be a disciple of Jesus Christ. Not only believing in Him, but also radically following Him. Ngayon, sa preaching natin, hindi mo sasabihin, ang FCF po natin, hindi ganon. Ito ay para sa'yo to. Ibig sabihin, itong type, na mariremind ka. Kumbaga, ito yung guide mo. And then, uumpisahan mo ngayon sa Bible reading. Then, introduction. Kumuha ako ng quote from John Stott, isang Puritan reformer. The Christian life is not simply believing in Jesus. It's about following Jesus. Mapapansin nyo, lahat to English. Kasi sa Bible School sa Manila, sa IBBC, dapat English kasi doon eh. Kaya yung English din yung manuscript. So, ito yung ma-introduce mo yung FCF. And then now, you ask the question, what does it take to be Christ's disciple? Tapos sinabi mo yung context. Nilagay ko yung summary ng chapter 10. Ito. Tapos atake agad. Atake agad sa main point. And then ito yung source of persecution. Ito yung subpoints mo. Pero dapat ang nakalagay dito, what are the source? Ayan. Verse number 21, loved ones. Verse 22, the world. Christian common life, persecution is common in the Christian life. In the life of the Christian. Then ito, how the apostles died according to Pax Book of Martyrs. Libro yan. Yung si Fox ay nag-summarize ng writings ng mga church fathers kung paano namatay yung mga disipulo. Yan, it's a good example. So, ayun po, ang haba ng first point. Mula doon, tignan mo, ito hindi ko ni-read. Kaya nakakalito, di ba? Encouragement for persecuted believer, disciples. Someday, all people will know we have God's victory. Keep proclaiming the truth. Ayan. And then, verse 32 to 33, acknowledge Christ openly is what it takes to be His disciple. And then, ayan, meron pang pag-Greek. And then, meron ka dito. Ito, tignan nyo, ginamit ko precept.austin.org. So, ganyan nyo, minsan ilalagay nyo kung sino at kung saan nyo kinuha. Pero, hindi mo na to babanggitin sa sasabihin mo lang sa preaching mo, according to John Martins, wag mo na sabihin yung website.
Hindi na unnecessary na 'yon. Para lang sa iyo 'yan. Okay. Yung iba sinasabi pa kasi for honesty daw. Bahala sila, iba-ibang trip eh. Pero sa akin kahit hindi na. And then, ang haba ng mga points. Mahaba yan kasi, ito. Number 4. Tapos, take his cross and follow me. Yan, gumamit ako dito na si Bob Utley. Naalala niyo si Bob Utley, mga kapatid? Madalas ko yun gamitin. Itong part na to, yan, galing yan kay Bob Utley. Conclusion. And then, ang aking pinaka-conclusion, ito. Jim Elliot, buhay ni Jim Elliot. Tapos, kanta. Kinanta ko yan. Ito tong part na to. First stanza, tsaka chorus. He is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose. And then, pray. Minsan, ilalagay mo din dyan, pray. So, ganun po mga kakapatid. Ipapasa ko po itong lesson 6. Tapos, basahin nyo na po. Tapos, kung kaya nyo din basahin yung book. Para ma-build nyo na yung proposition nyo. Malaman nyo na kung ano yung proposition. Ano ulit yung proposition? Parang ito yung solution sa FCF. Ano yung kailangan natin gawin? Ano yung response natin dun? Anong encouragement from God's Word. Then, from your proposition, meron tinatawag na anchor. Nasaan yun? Anchor clause. From your proposition, doon magfo-flow, doon ide-develop ng main points mo, yung, kumbaga, i-explain ng main points mo, yung proposition. As sa main points mo, na-develop yun. Katulad ng mga outline na ipinakita po natin. So, ipapasok ko po ang lecture 5 and 6. Basahin nyo na po ito. Kung hanggat maaari, basahin nyo yung chapter 6 ng book. Tapos, magbibigay din ako ng yung ibang mga sermon, ipapasok po sa inyo. Hanggat maaari, alamin nyo na yung proposition at yung main points ng inyo pong passage. Kung nakakalimutan nyo po yung passage nyo, nandito po yan sa lesson 2, mga kapatid. Ayan o. Ayan. Brother Beb, Ephesians 2. Naku, napakagandang passage. Pastor Arnel, Romans 5. Brother Doms, Romans 8. Napakagandang mga Ito po. Gawin nyo na po itong para po pag hindi kayo nagpasa ng ng manuscript, wala kayong grades tsaka wala kayong certificate of completion. Alright. Question! Meron po ba tayong question, mga kapatid? May chat tayo may amen lang. Amen. Question po. Tanong po tayo. May natututunan ba kayo sa akin? Joke lang. Na-encourage ako kay kay brother. Amen, Pastor. Nasa si brother Richard, sabi niya, na-apply niya daw, na-preach niya na daw. Grabe, kita mo. Wala pa tayo sa main points, di ba? Pero na-preach na ni brother Richard yung passage niya doon daw sa mission sa sa De La Paz Antipolo. Nakaka-encourage po 'yon, mga kapatid. Maraming pagkakataon na tinatamad pa talaga ako magturo, kaso pag nakakarinig tayo ng mga ganung bagay, na-encourage po ulit tayo. Okay po. Wala na po tayong question. So, please do your work. Alam ko po ay pagkatapos nyo mag-ML, pagkatapos nyo manood ng drama or ng anime or bago, basahin nyo muna yung course outline natin habang nagpupunta ng trabaho. Tapos mag-pray po kayo ng tablet, mag-pray kayo ng iPad, or mag-pray kayo ng yung akin nagamit ko sa funeral service. May umattend na member ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dating daan. Amen. Amen po. So, pambira, kaya niya nang tumbahin yung electric fan. Yung anak ko kasi medyo malakas na. Salamat po sa mga prayers nyo. Okay, since wala na po tayong question, tayo po ay manalangin po tayo sa Panginoon. Let's pray. At magpipicture tayo pala after ng prayer. Tapos maiwan po yung mga sinabi kong mga students.
Ito po ay para sa dadating na program po natin sa June. By the way, lahat po tayo, kahit tayo ay nasa online, pwede po kayong mag-participate sa ating pong sa June, yung ating pong closing opening ceremony / graduation / recognition / alumni fellowship. Pinagsama-sama na eh. So, maaari ko po bang hilingan si ayan, sino ba? Brother Richard, pwede ka ba mag-pray para sa atin since ikaw ang nakapag-encourage sa akin? Joke lang. Mag-pray sa atin as we close. Sige po. Okay, amen. Tayo. Salamat. To pray. Panginoong Diyos, salamat po sa aming pinag-aralan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ito'y magamit namin sa aming pangangaral, Panginoon, lalo rin, Panginoon, sa aming buhay Kristyano, Panginoon, ma-apply din namin, hindi lang sa pagtuturo, kundi sa amin din buhay Kristyano, Panginoon, na may apply naman. Panginoon, sa aming pag-aaralan, sa aming pinag-aralan na Jason, Panginoon, na Christ-centered preaching, nawa po, Panginoon, ikaw po ang itataas, Panginoon, kundi hindi aming sarili, kundi ikaw po ang laman, Panginoon, ng aming nag-aralan. At salamat po sa gabi ito. Ingatan niyo po ang bawat isa at patawad po sa aming mga kasalanan na nagawa, Panginoon. Ito ay aking dalangin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus, namin Diyos, sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Please open our camera po. Mag-picture po tayo. Please wear your dazzling, biggest, guwaping smile, handsomeness. Oh, bira. Ayos. Amen. Praise the Lord. Ayan. Si Brother Richard. Okay? Sir. Wala. Okay lang.